Huwag mong hayaang makatakas ang pagkakataon. Kung alam mo sa sarili mo na masaya ka, bakit mo pipigilan? Sumabay ka sa agos. Sumabay ka sa takbo ng panahon patungo sa lugar kung saan makikita mo ang itinakda sa iyo ng tamang pagkakataon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masaya ako na muli kong nakita si Allen. Subalit may kirot sa puso ko dahil sa lumipas na mga taon. Nagbago na ang kapalaran namin ngayon. Hindi niya ako kilala. Hindi ko tuloy alam kung tama pa ba na ipagpatuloy ko ang nakaraan. Kung makakasakit naman ako ng mga damdamin sa taong nagmamahal ngayon ng lubusan. Mahal siya ni Julia. Ayoko makasakit. Bakit ba kasi nangyari ang mga bagay na to? Bakit ba na-aksidente kami? Bakit kailangan na makatulog ako ng 5 taon? Bakit kailangan na mawala ang mga alaala ni Allen? Sa pag-alis ko sa lugar ni Allen, gulong-gulo ang isip ko. Nasagot ng katanungan kung bakit di niya ako dinalaw. Pero bakit naman ganun ang tadhana? Bakit hindi patas? Ako sana ang nag-alaga kay Allen sa mga panahong kailangan niya ako. Subalit natulog lang ako sa mahabang panahon. Hindi naman patas na bigla na lang akong darating upang sirain ang kasalukuyang sitwasyon. Ako na lang ang iiwas para hindi maging magulo ang sitwasyon. Kaya ito, pagkarating ko sa bahay, sinalubong ako kaagad ni tatay at nanay. Pinipilit kong ngumiti kahit di ako masaya. Para maitago ko yung kalungkutan ko na nadarama ng puso ko. Anak, ginabi ka na. Saan ka ba galing? Baka mamaya kung ano mangyari sa'yo sa labas. Wika ni tatay. Okay lang ako, tatay. Huwag kayong mag-alala. Tsaka, masarap lumabas. Imagine, 5 taon akong natutulog. Kaya pagbigyan niyo na po ako. Wika ako. Pero anak, magsabi ka kapag aalis ka. Hindi yung akala namin nasa bahay ka lang. Yung pala nasa layasan ka na. Tara, kumain na tayo at maligo ka na. Amoy araw ka eh. Saan ka ba galing? Wala ka naman daw sa mga bahay ng tropa mo. Wika ni tatay. Alo? Andun lang ako. Baka di nyo lang ako nakita. Wika ako. Anak, pwede ba? Halatang nagsisinungaling ka. Wala ang mga tropa mo dyan. Umuuwi lang kapag may okasyon. Mga nagtatrabaho sila sa malayo. Kaya pwede ba, Jared? Saka galing. Wika ni tatay. Oo na, gumala na ako sa malayo. Wika ako. Wala na kasi akong ligtas kay tatay. Oh, sinong pinuntahan mo? Wika ni tatay. Oh, wala ho. Gumala lang talaga ako. Tsaka, nagugutom na ako, tatay. Kumain na tayo. Wika ako. Sus naman. Ang anak ko ba mamaya kung saan ka galing ha? Wika ni tatay. Tatay naman eh. Tara na kumain. Gutom lang yan. Wika ako. Kaya naman na ito. Habang naghahapunan kami,
Si tatay ayaw tumigil ng kakatanong. Napakakulit. Huwag na daw akong aalis. At eto, ng orasan ng pagtulog, nakahiga lang ako. At ang oras patuloy lang sa paglipas. Di kasi talaga ako makatulog kakaisip kay Allen. Hindi naman siguro masama na piliin ko ang maging masaya. Pero di ko sisirain ang 5 taon na pinagsamahan nila ni Julia. Kakalimutan ko na lang din siguro ang nakalipas kapag naikasal na siya. At pipiliin kong mabuhay ng normal kahit tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Sapat na yun. Sapat nang nakita ko masaya siya. Ganun ako magmahal eh. Kung saan siya masaya, hahayaan ko na lang na maging maligaya siya. Wala na din naman siyang maalala tungkol sa akin. Kaya ano pa bang papel ko? Kung tila ba nasunog at naging abo na ang buhay ko sa mga laalang nilimot sa nakaraang ipinagdamot. Maaga pa lang gumising na ako. Tapos ito, naghahanap ako ng kapangalan ni Jared sa Facebook. At ayun, nakita ko siya kaagad. Kaso bakit ganun? 5 years ago na yung last post niya, tapos halos lahat ng post niya ay puro masasaya. Hindi na siguro active yung Facebook niya. Kaya 5 years ago yung last post. At ba, sa info niya, dito yung address. Teka nga. Pupuntahan ko siya. Kaso baka magulat yun kapag dumating ako bigla. Pero okay lang naman siguro kahit magpunta ako. Pakiramdam ko kasi close kami dati. Teka nga. Pag-aaralan ko yung info niya. Kaya ito, sinaulo ko muna yung birthday niya at yung iba pa. Tapos kapag nakita kami, sasabihin ko na naaalala ko na siya. Pero sino kaya si Jared sa buhay ko? Masaya kasi ako nung magkasama kami. Tapos eto, parang gusto ko siyang muling makita. Pero bakit? Naguguluhan ako. Basta gusto ko siyang makita. Kaya ito, nagpaalam ako kay mama at papa. Sabi ko, pupuntahan ko lang yung kaibigan ko. At eto, naka-Google Map yung location ni Jared. Hindi naman siguro ako ililigaw ni Google Map. Tapos habang nasa biyahe, ewan ko ba, excited ako na makita si Jared. Kaya eto, nung malapit na ako, parang sasabog ang dibdib ko. Kaso, alin kaya ditong bahay nila Jared? Kaya ito, nagtanong ako sa lalaking nakita ko na kakababa lang ng sasakyan. Nilapitan ko siya kaagad tapos kinalabit ko. Nakatalikod kasi. Kaso paglingon niya, nagulat siya sa akin tapos parang natakot siya. Na parang nakakita ng multo. Kuya, mabuti po akong tao. Huwag po kayong matakot. Wika ko kaagad. Ikaw pala. Wika nung lalaki nakasasakyan. Nagulat tuloy ako kasi kilala niya ako. Bakit mo ako kilala? Sino ka po? Wika ako. Oo nga pala. Wala kang maalala. Ako si Ben. Hinahanap mo siguro si Jared. Wika niya. Natuwa ako bigla pero bakit niya ako kilala? Kuya, saan ang bahay nila? Wika ako.
Sakto, doon ako pupunta. Tara, sabay na tayo. Wika ni Kuya Ben. At eto, ilang hakbang lang, pumasok kami sa isang bakuran. Maraming dalang prutas si Kuya Ben. Para kanino kaya yun? Kuya Ben, bakit mo ako kilala? Wika ako. Ipinakilala ka kasi sa akin ni Jared dati. Tara, nasa loob siya. Wika ni Kuya Ben. Naguguluhan ako. Bakit ako ipapakilala ni Jared kay Kuya Ben? At ito, pagpasok ko, nakita ko agad si Jared kaso natutulog siya doon sa isang kwarto. Nakabukas ang pinto ng silid na yun kaya nakikita ko siya. Tapos, napapangiti ako. Ewan ko ba kung bakit. Allen, pasukin mo na siya. Gisingin mo na kasi tanghali na. Wika ni Kuya Ben. Lo, kinakabahan ako. Bakit ako gigising? Tapos ako naman, pumasok sa silid ni Jared. Bahala na nga. Pero, ang cute niya matulog. Ang cute pagmasdan. Parang ayoko siyang gisingin.